Yun sa discipleship. Pagpapalaki. Mamaya i-share ko sa inyo regarding refreshing. Let's go to the next verse. The next verse is in Acts chapter 3, verse 19. Very common verse. Repent, therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Take note of this. Repent, therefore, and be converted. That word converted is related with the word transform. Hello? Sabi mo doon sa tabi mo, are you transform? Hindi ka ba ba? No, hindi ka nagpapakit ng utang, hindi ka nagpapakit ka na ba? Yun ang transform, di ba? If I think, everything changes. Eh, sinabi doon, repent. Nung nag-repent ka, dapat ma-convert ka. Ibig sabihin, dapat ma-transform ka. Mabago. Kasi kailangan ng pagbabago para mag-experience ng refreshing. Now, often, as a result of a season of service, ito we become weary. Dahil busy tayo sa ministry, we become weary. Spiritually and physically. Kaya busy tayo, marami sa atin, nagkakasakit tayo ng TV. Alam niyo yung TV? Hindi tuberculosis. O hindi, too busy. Masyadong busy. Kaya minsan, we will never experience refreshing once we are busy. Because God, first and foremost, God wanted us to set aside our time, especially in the morning, to commune with Him. But no problem with here. No problem in your church. I promise you, kayo yung unang nagturo sa akin na magkaroon ng devotional. Ngayon sa G12, sinisek yung devotional room namin. Eh, hindi ako nag-struggle niya. Bakit? Eh, inupisanin ko sa Baguio 1998. Nung tinuruan ako, ni Tatay Nilo, paano magawa ng devotion. Sa Katiya, that's why I work. In G12, we call it our daily devotion. Oh, nag-devotion ka na ba? Diba? Yun ang aming, morning pa lang, meron kami nagbilin sa mga ako. Bago na kumain ng almusal, wala pa karapatan kumain ng almusal kung hindi ka nagpasa ng Bible. Kung hindi ka nag-devotional. Kasi minsan, yung devotional, parang, nagandari na. But devotional is very, very important because that's where we experience our daily refreshing to God. When we encounter God, we receive refreshing. Now, failure to seek a season of refreshing can result in burnout. Ay magugulat siya. Dati, active. Dati ginagamit si Lord. Ngayon, ginagamit na si Lord. Magkari ba yun, di ba? Pagkapaliw lang ng puno. May pulas, may dapat. Dati ginagamit siya talaga ni Lord. Ngayon, ginagamit mo na siya. Baliktad na. Ginagamit mo na si Lord para mag-network things. Ano the reason for it? But most of the time, people will want to do this because there are potential na mga investors in the that's not the motive. Hindi dapat yun. Kaya sabi ngayon, pinagpapawal kami sa sentro, bawal at kanan. Kasi alam mo yung tao na ayaw mo makita sa church, madali ko yun. Kalaban ka, ayaw mo sa kanya, hindi mo kaya tanggapin yung kanyang weird na gamit. O atin mo, hindi mo na makita rin. Tama ba? Gusto na nagkakakutan sa sentro. Bakit? Dahil sa kanan, sa akin pinagpapawal namin at leader, mamuta sa sentro. Yung leader, dapat pwede magsila doon sa kanyang after na leader. Yung leader over sa kanya. Pero pag sa membro, bawal. Bakit? Pag minsan ang leader na kauta, panay accept niya sa sir, panay gusto
nag-check na yan. Ulong po. Pero sa totoo lang, masakit niya, gusto niya. Kasi, magpapahit ko dapat ng utang. You know, burnout is very, very dangerous. Minsan kasi, ito yun. Refreshing is a refilling. Ito yung distinction ko lang. Refreshing is a refilling. Refilling ko pa. Refreshing is the refilling of the anointing of the Holy Spirit. Say with me, anointing. Yung iba wala ng anointing. Ang nakakita na lang, anointing. No? Merong isang Christian, dati anointing. Ngayon, nakita sa kalsada, natalubong ng Lord. Lasing. Iba mo yung kailangan. Sabi ko ba ito, bakit ito nangyari sa iyo? Dati, anointed ka. Dati, grabe ang anointed ka. Ngayon, anointed ka. Nakakamoy anak na yun. Bakit kaya? Because most of them, they experience burnout. Nasusunog. In Luke 12:32-35, let your loins be guarded, be girded about, and your life burning. Kailangan palaging nakasinti. Kailangan palaging nakailaw. Minsan, usok na lang. O minsan, wala na talaga. Hindi usok, wala na nakita. Nung una, talagang patong ka siya. Alam mo, mayroong sinasabi ng mga ibang Kristiyano, ay, active lang yan kasi bago pa lang. Pero hindi ko yun. Dapat, matagal ka ng matagal, dapat, papakit ka ng papakit, at lalo kong ulihin kay Lord. Amen ba? Sabihin mo lang sa ko, pero ba? Ha? Huwag ka mahiya. Kasi, anniversary ko lang yun. So, lahat ng remind ko may remind ko. In 1 John 2:27, but the anointing which you have received from Him abides in you. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Yung anointing ay nandyan sa iyo palagi. Dapat na sa iyo palagi. Eh, nang sinabi dito sa Luke, sinabi dito even in the Old Testament, in Leviticus 24:2, God is telling us to keep our love burning. God has placed love in us with His oil, and we must maintain the level of that oil. That oil represents our anointing. Kaya ang minsan, wala ito. Bakit? Wala na tayo sa negosyo. Bakit wala tayo sa negosyo? Kaya ang dami kasi mga ating activities. Praying is very, very important in our Christian life. As a disciple, we need to commune with God always. Next slide, please. Okay, tuloy mo. There is a text in Matthew 25, verse 1-4, the parable of the 10 virgins. The 5 which came to oil, they were called wine. Kailangan yung level ng oil, kailangan binilado. The second, ang second 5 ay tinawag na foolish because they neglected to maintain the anointing or the level of the oil. Pag nakukusap ka na, pag sa tingin mo, natutulog ka na, pumasok ka na sa iyo, pumasok ka na doon sa iyo, actually. Pumasok ka na sa room mo, at pakipagpulong ka na kay Lord, hahanapin mo yung encounter na that you will experience. Pagpapasok ka. Ibig sabihin, pag nalaman mo na tuyo ka na, huwag mo siyang i-ignore kasi delikado yung suburin natin. Today, we want God to refresh us. Do you believe that we need refreshing? Amen. Do you believe that we need refreshing? Amen. Okay.